Unang tanong, ang mga kontemporaryong isyu ay maaaring uriin ayon sa larangan na may kinalaman sa mga usaping tulad ng globalisasyon, isyu sa paggawa at migrasyon na may kinalaman sa kabuhayan at paggalaw ng mga manggagawa sa iba't ibang bansa. Tandaan nyo ha, may kinalaman sa mga manggagawa. Anong uri ng kontemporaryong isyu ang kinabibilangan ng mga isyong ito? Kapag pinag-uusapan employment, unemployment, or iba't ibang uri ng isyu sa paggawa. Anong uri ng kontemporaryong isyu ito? A. Isyong pang-ekonomiya. B. Isyong pangkalusugan. C. Isyong pangkapaligiran. Or D. Isyong panlipunan. What do you think is the correct answer? Kapag pinag-uusapan ay mga lakas pagawa, unemployment, saan niya napabilang? Ekonomiya, kalusugan, pangkapaligiran o panlipunan? Pangkapaligiran? Oh, sino nagsasabing pang-ekonomiya? Wala. Sino nagsasabing pangkalusugan? Wala din silang alam. Pag sinasabing issue sa paggawa, migrasyon, na may kinalaman sa kabuhayan, ekonomiya. Okay. So the correct answer is issue pang-ekonomiya. Tandaan ha, pang-ekonomiya yan. Ikalawang tanong, ang guro ninyo ay nagbigay ng proyekto kung saan kailangan mong pumili ng isang kontemporaryong issue upang iulat sa klase. Pipili kayo. For example, inutusan kayo ng, okay, grinupo ko kamo. Okay, group number 1, pumili kayo ng kontemporaryong issue. Tandaan nyo ha, pag sinabi kontemporaryo, ito ay napapanahon. Okay, ito ay nagaganap sa kasalukuyan. So ngayon, alin sa mga sumusunod ang pinakaangkop mong pipiliin bilang paksa ng ulat? So alin dito ang kabilang sa tinatawag na kontemporaryong issue? A. Pagbagsak ng Imperyong Romano. B. Pananakop ng Espanya sa Pilipinas. Tandaan ha, ang kontemporaryo kasalukuyan ha. C. Pagkakatatag ng Katipunan noong 1892. D. Pagtaas ng presyo ng bilihin dahil sa inflasyon. What do you think is the correct answer? D. Bakit kaya D? Dahil, kasi kung titingnan nyo yung choices, yes, luma na silang usapin. Right? Ngayon, kung titingnan natin, ano bang issue? Subong, mahal ang mga bilihin. Anong ibig sabihin ng inflasyon? Dapat natutunan nyo ni sa grade 9. Ito yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Okay, next. Sa Araling Panlipunan 10, tinatalakay ang salitang kontemporaryong issue o mga suliranin o usaping may malaking epekto sa lipunan sa kasalukuyang panahon. Pag sinabi kasalukuyan, present time. Maliwanag. So ano ang ibig sabihin ng salitang kontemporaryo sa salitang kontemporaryong issue? A. Kasalukuyang panahon. B. Nakaraang panahon. C. Panahon sa hinaharap. Or D. Panahong walang tiyak na hangganan. What do you think is the correct answer? Ano yung A? Kasalukuyang panahon. Okay. So meaning to say, subong. Next. Ang mga kontemporaryong issue ay may mahalagang papel sa paghubog ng pananaw ng mga mamamayan. Karaniwang tinatalakay ito dahil sa epekto nito sa pamumuhay
buhay ng tao, sa lipunan at sa bansa. Siyempre, sa kasalukuyan. Pagkasalukuyan, subong. Okay. Subatay sa iyong pangunawa, ano ang pangunahing katangian ng isang kontemporaryong isyu? Anong pangunahing katangian? A. Walang kinalaman sa tao. B. Nangyari noong nakaraang siglo. C. Tanging sa ekonomiya lang ang epekto. Or D. Kasalukuyang nangyayari at may epekto sa kasalukuyang panahon. B. What do you think is the answer? B. D. Okay. Dog, kasalukuyang nangyayari at may epekto sa kasalukuyang panahon. Okay. Next. Ang isang aralin ay tumatalakay sa pagkakaiba ng kasaysayan at kontemporaryong isyu. Ano ang pinakamahalagang kaibahan ng kontemporaryong issue sa pag-aaral ng kasaysayan? Okay? Ang isang aralin ay tumatalakay sa pagkakaiba ng kasaysayan at kontemporaryong issue. Magkaiba yung history tsaka yung kaganapan, subong. Kasi pag sinabing history class, in the past yun. Pag sinabing contemporaryong issue, ito yung usapin na pinag-uusapan ngayon. So ano yung pinakamahalagang kaibahan? A. Ang contemporaryong issue ay hindi nakasulat sa mga aklat. B. Ang contemporaryong issue ay may kaugnayan sa mga sikat na tao. C. Ang kontemporaryong issue ay madaling pag-aralan kaysa sa kasaysayan. Or D. Ang kontemporaryong issue ay may epekto sa kasalukuyan, habang ang pag-aaral ng kasaysayan ay may kinalaman sa nakaraan. D. What do you think is the answer? D. D. Very good. Tandaan ha, kasalukuyan, itong contemporary issue. Yung nakaraan, ito yung kasaysayan. Okay? Sige. So the answer is D. Next. Isang mag-aaral ang nagmungkahing, nagsuggest, okay? Alisin ang kontemporaryong issue sa curriculum dahil masyado raw itong sensitibo at nakakabahala. Bilang isang mag-aaral na may kaalaman sa kahalagahan ng kontemporaryong issue, paano mo mapapahalagahan ang bahaging ginagampanan nito sa edukasyon? Okay? Kasi gustong alisin, meron nagsuggest, alisin na lang yan kasi masyado sensitive yan eh. Pero bilang nag-aaral kayo, ano ba ang kahalagahan ng pag-aaral ng contemporary issue? Paano mo ito mapahalagahan? A. Palitan ito ng madaling talakayin. B. Iwasan na lang ang paksa para walang gulo. Or C. Alisin na lang para hindi na ma-stress ang mga mag-aaral. D. Mahalaga ito dahil tumutulong sa pag-unawa ng tunay na isyong panlipunan. What do you think is the correct answer? Okay, bilang isang mag-aaral na may kaalaman sa kahalagahan ng contemporary issue, paano mo mapapahalagahan ang bahaging ginagampanan nito sa edukasyon? So, mahalaga ito dahil tumutulong sa pag-unawa ng tunay na isyong panlipunan. For example, corruption. Social issue yan, tama? So ngayon, pag pinag-aaralan natin yung kahalagahan, bakit kailangan pag-aralan ang korupsyon? Anong kinalaman nito sa atin? So kapag alam mo na na ay, ang korupsyon pala ay hindi mabuti, dahil lalong maghihirap ang mga tao. So kung pag naiintindihan nyo yan, mapahalagahan nyo na, kailangan pala namin pag-aralan ang tungkol sa corruption para pag darating ang tiyempo, ang panahon, na kayo ay pipili ng kandidato, siyempre, anong iiwasan nyo? Anong pipiliin nyo? Yung kurakot? Ha? Bakit hindi? Kasi alam nyo na hindi talaga mabuti kapag kurakot yung ating magiging pinuno. Do you understand? Okay, so the answer is D. Next. Ang kagubatan ay isa sa pinakamahalagang pinagkukunang yaman ng bansa. Okay? Hindi lamang ito nagsisilbi
iba't ibang uri ng hayop, kundi nagbibigay din ito ng kabuhayan sa mga tao. Di ba nga saan tayo kumukuha ng ginagawa nating bahay? Sa mga kahoy, di ba? Okay. Sa kabila ng mga pakinabang na nakukuha mula sa mga kagubatan, ay patuloy pa rin ang deforestasyon. Anong ibig sabihin ng deforestation? Pagputol ng mga kahoy, walang habas na pagputol ng mga kahoy. So ang mga sumusunod ay mga dahilan ng pagkasira ng kagubatan maliban sa. Pag sinabing maliban sa, alin dito? Yung hindi nakakasira. Maliwanag. Kasi nakalagay dire, ang mga sumusunod ay mga dahilan ng pagkasira. So ano yung hindi dahilan? Kapag may nakita kayong salitang maliban sa, meaning to say, alin yung hindi dahilan? A. Illegal na pagmimina. B. Illegal na pagtutruso. C. Pagkakaingin. Or D. Pagluluntian. Yung pagluluntian, yung pagtatanim uli para maging green. What do you think is the correct answer? D. Pagluluntian. Okay. Siyempre, piliin nyo yung kakaiba. Iba doon sa mga binigay na sagot. Next. Ang bansang Pilipinas ay nahaharap sa matinding suliraning pangkapaligiran dulot ng solid waste. Ang solid waste, ito yung mga basura ha. Basura na hindi umiilig. Minito sa ayun yung mga basura nyo. Kadalasan yung mga basura natin. Okay. Tone-toneladang basura ang itinatapon sa mga ilog, estero, kalsada, bakanting lote na lalong nagpapalala sa pagbaha at paglaganap ng mga insekto na nagdudulot naman ng iba't ibang uri ng sakit. So ano ang dahilan bakit nararanasan ng bansa ang suliranin sa basura? A. Pagpapasimula ng pagbubukod ng basura sa bawat tahanan. B. Pagpapatupad ng mga pulisiya ukol sa tamang pagtapon ng basura sa bawat lokal na komunidad. C. Mahigpit na pagpapatupad ng mga ahensya ng pamahalaan ng no segregation, no collection policy. Or D. Pagtaas ng bahagdan o porsyento ng rural-urban migration. Ibig sabihin, ito yung pagtaas ng pagdami ng tao na naging sanhi ng mas mataas na basura sa mga pangunahing lungsod. What do you think is the correct answer? Ano daw yung dahilan bakit nararanasan ng bansa ang suliranin sa basura? What do you think is the correct answer? D. Dahil pagtaas ng bahagdan ng rural-urban. Meaning to say, nagmula sa malirahan doon sa syudad. Kasi andun yung oportunidad may trabaho. So sa dami, for example in Maynila, sa dami ng gustong magkato sa Maynila, kagmanirahan doon dahil gustong magkakita ng obra, overpopulated ng Maynila. So kapag overpopulated ang isang lugar, ano ang tendency? Maraming tao, di ba? So, what will happen to the basura? Agad. Siyempre, dadami yung basura. Kapag maraming basura, anong mangyari? Magbaha. Ayan. Kasi tapon dito, tapon doon. So, the answer is B. Okay. Dahil sa mabilis na paglaki ng populasyon, tumataas ang demand ng mga pangunahing produkto na dahilan kung kaya't ang dating kagubatan ay ginagawa ng plantasyon, subdivision at sakahan. Yung dati nga yung San Agustin Heights ginawang subdivision. Dating ano yan taniman. If I'm not mistaken, taniman yan ng tubo. Okay. So, alin sa sumusunod ang tumutukoy sa gawaing ito? Yung gina-convert mo yung lupa, dating sakahan, magiging subdivision. Anong tawag yan? A. Land conversion. B. Land grabbing. C. Land reform. Anong tawag yan? Yung mula sa taniman, himuong subdivision. Hindi na.
B. Is it A, land conversion, B, land grabbing, C, land reform? Diagram. Land grabbing, pang-aagaw ng lupa, C, land reform, land conversion. Meaning to say, ito yung pag-convert ng lupa, taniman, papuntang or paggawa sa para maging subdivision. Land conversion ang tawag yan. Okay, tandaan na. Next, ang mga produkto mula sa pagkukwari. Remember pagkukwari? Tulad ng mga bato, buhangin, graba, at sa pagmimina naman, tulad ng metal, hindi metal, at enerhiyang metal, ay ginagamit sa paggawa ng mga gusali, kalsada, tulay, bahay, at marami pang iba. Ngunit bakit itinuturing na malaking banta ang pagkasira ng kapaligiran? Ang pagdami ng mga minahan at mga gawaing pagkukwari sa bansa. Bakit kaya banta ito? A. Dahil nasisira ang biodiversity at ecological balance. B. Ang mga ilog, lawa at iba pang anyong tubig ay nakukontamina. C. Tumataas ang banta ng pagguho ng lupa na nagdudulot ng trahedya. Or D. Lahat ng nabanggit. What do you think is the answer? C. Nakalagay dire oh. Bakit itinuturing na malaking banta ang pagkasira ng kapaligiran? Dahil dumami ang minahan at pagkakwari. A. Nasisira ang biodiversity at ecological balance. B. Ang mga ilog, lawa at iba pang anyo ng tubig ay nakukontamina. C. Tumataas ang banta ng pagguho ng lupa at nagdudulot ng trahedya. Or D. Lahat ng nabanggit. Okay. Siyempre, lahat ng nabanggit. Kasi lahat ito yung epekto ng pagkasira ng kapaligiran. Okay. Next, ang climate change ay nagdudulot ng mga natural na kalamidad tulad ng malalakas na bagyo, pagbaha at tagtuyot na nagiging sanhi ng pagkasira ng mga sakahan at pangisdaan. Ano ang maaaring implikasyon nito sa kabuhayan ng mamamayan? Tandaan nyo, dahil sa climate change, grabe na yung bagyo, mas malalakas na, tapos grabe na yung tagtuyot at pagbaha. So ngayon, ano ang maaaring implikasyon nito sa kabuhayan ng mamamayan? A. Nagiging sagabal ito sa pag-unlad ng bansa. B. Sanhi ito ng paglikas ng mga tao papuntang syudad. C. Nagdudulot ito ng panganib sa seguridad ng pagkain. Or D. Nanganganib lumubog ang mga mabababang bahagi ng bansa. What do you think is the answer? Nakalagay dito, ano ang maaaring implikasyon sa kabuhayan ng mamamayan? Nakalagay dito, ang climate change ay nagdudulot ng kalamidad tulad ng malalakas na bagyo, pagbaha at tagtuyot na nagiging sanhi ng pagkasira ng sakahan at A. Nagiging sagabal sa pag-unlad ng bansa. B. Sanhi ito ng paglikas ng tao papuntang syudad. Or C. Nagdudulot ito ng panganib sa seguridad ng pagkain. Or D. Nanganganib lumubog ang mabababang bahagi ng bansa. What do you think is the answer? Bakit C? What do you think is the answer? So the correct answer is C. Nagdudulot ito ng panganib sa seguridad ng pagkain. Siyempre tagtuyot na. So what will happen to the pananim? Di magalamatay. So pwede rin itong magdudulot ng pagkasira ng pangingisda at pagkain din yun. Do you understand? So the answer is C. Okay. Next. Nakasaad sa Republic Act 9003 na kilala bilang Ecological Solid Waste Management Act of 2000 ang mga alituntunin sa wastong pamamahala ng basura at pagpapatupad ng mga programang nakatuon sa pakikiisa ng bawat mamamayan upang mabawasan ang basurang itinatapon. Paano nakatulong ng malaki ang batas na ito sa pagsulong na wakasan ang
suliranin sa solid waste ng bansa. Okay, paano daw nakatulong yung Republic Act 9003? A. Upang maisaayos ang pagpapatupad ng waste segregation at resource recovery. B. Pagtatag ng National Solid Waste Management Commission at National Ecology Center. C. Naging batayan ito upang magkaroon ng MRF or Material Recovery Facility ang bawat ahensya o maging tahanan sa bansa. Or D. Lahat ng nabanggit. What do you think is the correct answer? Okay, what was your answer? D. Lahat ng nabanggit. Sa magkatuwid, itong mga nabanggit, kasali ito doon sa Republic Act 9003. Okay? So siniguro ko lang para sure kayo. Okay, next. Ang pamamahala ng basura or waste management ay isinasagawa upang mapangasiwaan ito ng maayos at para maiwasan ang masasamang epekto nito sa kalusugan at kapaligiran. Kasi di ba pag maraming basura, siyempre nakakapagdulot yan ng iba't ibang sakit. Siyempre pamumugaran yan ng iba't ibang insekto kagaya ng mga lamok, langaw, gets. Tapos di ba, kakain tayo, pupunta yung mga langaw, alam na. So what will happen to us? Pwede tayo magka-sakit. So paano ka maging kabahagi ng mga pagbabago na naglalayong masolusyonan ang mga suliranin sa solid waste? Okay. So paano ka makikisali doon? A. Ipahayag sa pamahalaan ang mga hinanakit na nangyayari sa lipunan at sariling buhay. Pati love life mo, ipahayag mo to. B. Magkaroon ng kamalayan sa mga isyu at hamong panlipunan na nararanasan sa sariling komunidad. C. Maging aktibong makibahagi sa pagbuo ng solusyon sa mga isyu at hamong panlipunan sa pamamagitan ng paglahok sa mga programa ng iba't ibang sektor ng lipunan. Or D. Humingi ng tulong sa ibang bansa dahil malawak na ang isyu sa lipunan at hindi na kayang lutasin ng pamahalaan ang mga suliraning nararanasan ng mga Pilipino. Ang tanong, paano ka maging kabahagi ng mga pagbabago na naglalayong masolusyonan ang mga suliranin sa basura? Oh, what do you think is the correct answer? Alin sa palagay nyo ang tama dito? Magkaroon ng kamalayan sa mga isyu at hamong panlipunan na nararanasan sa sariling komunidad? Or maging aktibong makibahagi sa pagbuo ng solusyon sa mga isyu at hamong panlipunan sa pamamagitan ng paglahok sa mga programa ng iba't ibang sektor ng lipunan? What do you think is the answer? B or C? Yung B, magkaroon ng kamalayan. Yung C, maging aktibong makibahagi. Okay, the correct answer is C. Kasi nakalagay dire, paano ka maging kabahagi ng pagbabago? Kahit alam mo lang, di wala ka namang ginagawa, walang magbabago. So kapag ikaw ay active at makibahagi ka, pwedeng magkaroon ng pagbabago. So the correct answer is C. Okay. Isa ang inyong barangay na nakakaranas ng suliraning pangkapaligiran tulad ng pagbaha sa tuwing nagkakaroon ng mga malalakas na pag-ulan o bagyo. Kunyari, magkaroon ng bagyo, di ba naalala yung bagyo Christine? So isa yung barangay nyo na nakakaranas ng matinding pagbaha. So bilang isang mag-aaral na nasa ika-10 baitang, grade 10, naging talakayan na sa inyong klase ang mga dapat gawin upang maiwasan ang mga ganitong sakuna sa inyong lugar. So paano may bahagi ang mga kaalamang ito sa iyong kabarangay? Siyempre, diba, itatagluan na kami, may pinanood po nga ako sa inyo, mga paghahanda ng emergency go bag, mga ganyan. Anong gagawin bago dumating ang sakuna? Habang nagaganap ang sakuna at pagkatapos naganap yung sakuna. So, dapat alam niyo na yan. So, ngayon bilang isang mag-aaral na may alam na paano mo ngayon i-educate yung iyong mga kabarangay na hindi pa nila alam. A. Unahin na lamang naturuan ng iyong pamilya para una silang mailigtas. B.
B. Hayaan na lamang ang mga ganitong gawain sa mga opisyal ng barangay. Pabaitan mo sila, gasweldo sila. C. Piliin na lamang na maging tahimik at huwag makialam sa anumang nangyayari sa inyong komunidad. Manahimik ka lang, nonchalant. Or D. Magkakaroon ng aktibong partisipasyon sa lahat ng mga gawain, programa at solusyon ng inyong barangay para sa kinakaharap na suliranin. Okay, D. Kahit plastic ka mo, but the correct answer is D. Okay? Siyempre, active ka mag-participate. Hoy, tinuro sa amin yan na dapat pag bago dumating ang sakuna, maghanda tayo ng emergency go bag. Oh. Anong nilalaman ng mga bag na yon? Flashlight, whistle, what else? Ano pa? Emergency. Emergency kit. Yung para sa mga pilas, bulong, okay, yan, battery, radyo, yan, amo na. Okay, sa Artikulo 2, Section 16 ng 1987 Constitution, itinatakda ang tungkulin ng pamahalaan na protektahan at isulong ang karapatan ng mga mamamayan sa isang malusog at balanseng kapaligiran. Dahil dito, inilabas noong July 27, 2009, ang Republic Act number 9729 na kilala bilang Climate Change Act of 2009 na tugon ng bansa sa pagbabago ng klima at para tuparin ang mga obligasyong pang-internasyonal alinsunod sa United Nations Framework Convention on Climate Change. Ang haba, di ba? Ari pa. Alin sa mga sumusunod ang maaaring mangyari kung hindi malulutas ang suliranin sa climate change na kinakaharap sa kasalukuyan. A. Masasanay ang mga tao sa maruming kapaligiran. B. Maraming aalis sa Pilipinas dahil sa sobrang polusyon. Mabuti sana kung maraming pera ang iba. C. Patuloy na daranas ang ating bansa ng matinding kalamidad. Or D. Lahat ng nabanggit. What do you think is the correct answer? Sino nagsabing C? Sino nagsabing D? And the correct answer is C. Patuloy na daranas ang ating bansa ng matitinding kalamidad because of climate change. Tama? Tingnan niyo yung nangyari kahapon. Grabing init. Tapos umulan. Tama? Pagkatapos uminit naman. Okay. Next. Dahil sa patuloy na pagkasira ng kagubatan at iba pang mga pinagkukunang yaman, maraming batas ang ginawa upang matuldukan na ang mga ito. Alin sa mga batas na ito ang naglalayong protektahan at ingatan ang mga yamang gubat sa pamamagitan ng tinatawag na Sustainable Forest Management or SFM. A. Presidential Decree 705. B. Batas Republika bilang 2706. C. Batas Republika bilang 917 or the Chainsaw Act. Sige, yan na lang muna tatlo. Alin sa palagay nyo ang tamang sagot? Sino nagsabing A? Isa lang. Pila ka mong A? Sino nagsabing B? C. And the correct answer is A. Presidential Decree 705. Tanda na? Pag Presidential Decree 705, ito ay may kinalaman sa tinatawag na SFM or Sustainable Forest Management. Next, nakasaad sa Republic Act 9003 na kilala bilang Ecological Solid Waste Management Act of 2000 ang mga alituntunin sa wastong pamamahala ng basura at pagpapatupad ng mga programang nakatuon sa pakikiisa ng bawat mamamayan upang mabawasan ang basurang itinatapon.
So paano nakatulong ng malaki ang batas na ito sa pagsulong na wakasan ang suliranin sa solid waste ng bansa? A. Upang maisaayos ang pagpapatupad ng waste segregation at resource recovery. B. Pagtatag ng National Solid Waste Management Commission at National Ecology Center. C. Naging batayan ito upang magkaroon ng MRF or Material Recovery Facility ang bawat ahensya o maging tahanan sa bansa. Or D. Lahat ng nabanggit. What do you think is the answer? D. Lahat ng nabanggit. Okay, yung Republic Act 9003. Okay. Dahil nakatulong ito upang mapasaayos ang pagpapatupad ng waste segregation at resource recovery. Okay, next. Ang pamamahala ng basura or waste management ay isinasagawa upang mapangasiwaan ito ng maayos at para maiwasan ang masasamang epekto nito sa kalusugan at kapaligiran. So paano ka maging kabahagi ng mga pagbabago na naglalayong masolusyonan ang mga suliranin sa solid waste? Okay. Paano ka maging kabahagi ng pagbabago na naglalayong masolusyonan ang mga suliranin sa solid waste? A. Ipahayag sa pamahalaan ng mga hinanakit sa nangyayari sa lipunan at sariling buhay. Pati love life mo. B. Magkaroon ng kamalayan sa mga isyu at hamong panlipunan na nararanasan sa sariling komunidad. C. Maging aktibong makibahagi sa pagbuo ng solusyon sa mga isyu at hamong panlipunan sa pamamagitan ng paglahok sa mga programa ng iba't ibang sektor ng lipunan. D. Humingi ng tulong sa ibang bansa dahil malawak na ang isyu sa lipunan at hindi na kayang lutasin ng pamahalaan. Oh, what do you think is the answer? What do you think is the answer? C. Maging aktibong makibahagi sa pagbuo ng solusyon sa mga isyu at hamong panlipunan sa pamamagitan ng paglahok, hindi lang chika, sasali kagid, okay? Sa mga programa ng iba't ibang sektor ng lipunan. Dahil ito ay paraan upang maging kabahagi ka sa paglutas ng suliranin sa solid waste. Okay, next. Isa sa inyong barangay na nakararanas ng suliraning pangkapaligiran tulad ng pagbaha sa tuwing nagkakaroon ng mga malalakas na pag-ulan o bagyo. Bilang isang mag-aaral na nasa ikasampung baitang, ayun, grade 10, ha? Naging talakayan na sa inyong klase ang mga dapat gawin upang maiwasan ang mga ganitong sakuna sa inyong lugar. Di ba nga, naalala niyo yung pinagawa ko doon sa ibang section ng emergency. Kamu rin, di ba? Emergency go bag, yung mga paghahanda sa bagyo. Okay. Paano mo ibahagi ang mga kaalamang natutunan mo mula sa paaralan sa iyong mga kabarangay? A. Unahin na lamang na turuan ang aking pamilya para sila ang unang mailigtas. B. Hayaan na lamang ang mga ganitong gawain sa mga opisyal ng barangay. Total sila may sweldo man. Ako wala. C. Piliin na lamang na maging tahimik at huwag makialam sa anumang mga nangyayari sa inyong komunidad. Kasi baka mapagkamalan ka pang epal, papabida-bida. D. Magkaroon ng aktibong partisipasyon sa lahat ng mga gawain, programa at solusyon ng inyong barangay para sa kinakaharap na suliranin. Plastic. So the answer is D. Okay. Dahil ito ang mabisang paraan upang mabahagi or maibahagi ang kaalaman at makatulong sa paglutas ng suliranin sa inyong barangay na palaging binabaha. Gets? Okay, next. Sa kabila ng mga batas at programa na tumutugon sa tamang pagtapo ng basura sa ating bansa, nananatili ang solid waste or nananatili ang suliranin sa solid waste. Ang daming mga batas na nito eh. Bakit ang dami pa rin basura? Isang napakalaking hamon
sa pagpapatupad ng batas ay ang A. Kawalan ng suporta ng namamahala. B. Pagbabago ng pag-uugali ng mga Pilipino. Alin sa palagay niyo doon sa dalawa ang tamang sagot? A or B? Sino nagsabing A? Nakawalan ng suporta ng namamahala. Sino nagsasabing pagbabago ng ugali ng mga Pilipino? And the correct answer is B. Kasi ang dami na nang ginawa ang pamahalaan, ang dami ng batas, di ba? Kaso lang, mahirap lang talagang baguhin yung nakasanayan na gawin ng mga Pilipino. Di ba nga, ang hirap turuan, lalo na yung nagmamarunong, di ba? So, sa makatuwid, kahit ano pa yung mga batas na yan, kung hindi, walang personal na disiplina ang isang tao, walang magaganap. Tanawa diri sa high school. Di ba? Kahit pa yan pa, butangan pa yan kada kanto dyan, huwag magkakalat. Kung wala talagang disiplina ang mga estudyante, magkakalat at magkakalat yan. Gets? Sagana ang Pilipinas sa likas na yaman at maraming Pilipino ang umaasa sa pagtatanim at pangingisda para mabuhay. Naalala ko naman yung tanong kay Insigne. Bakit sinasabing ang mga mahihirap na mamamayan ang pinaka-apektado ng deforestation? Okay? Tandaan nyo ha, nakalagay dito, umaasa sa pagtatanim at pangingisda. Okay. A, dahil nakadepende sila sa gubat para sa kabuhayan at proteksyon. B, dahil sila ang pangunahing nagtutruso o nagkakaingin para kumita. C, dahil sila ang pangunahing benepisyaryo ng pamahalaang reforestation programs. Or D, dahil marami sa kanila ang naninirahan sa urban lowland, kaya ramdam nila ang epekto ng real estate at presyo ng lupa. What do you think is the answer? D, real estate. A, dahil nakadepende sila sa gubat para sa kabuhayan at proteksyon. So ito ang mga pangunahing dahilan kung bakit sila ang pinaka-apektado. No real estate ka dyan. Next, ang mga suliraning pagkapaligiran na tinatalakay ay maituturing na sanhi ng climate change at nangyayari ang mga ito dahil sa mga ginagawa ng tao. So kung magpapatuloy ito, tiyak na daranas pa tayo ng mas matinding kalamidad na lalo pang magpapahirap sa atin. Paano maging handa ang bawat isa sa mga posibleng epektong dala ng climate change sa buhay at ari-arian ng tao? A, maghanda ng emergency kit at family evacuation plan. B, makibahagi sa mga barangay-oriented early warning system at evacuation drills. Oh, yan lang pagpipilian nyo. What do you think is the answer? Maghanda ng emergency kit at family evacuation plan. Or B, makibahagi sa mga barangay-oriented early warning system at evacuation drills. Taas ang kamay ng A. Taas ang kamay ng B. The correct answer is B. Isang paraan para maging handa sa isang sakuna. Okay, next. Okay lang. Walang masama magkamali. Okay, sa paghahanda sa kalamidad, tinukoy ng guro ang mga sanhi ng sakuna na maaaring magmula sa kalikasan tulad ng bagyo, lindol at pagputok ng bulkan o gawa ng tao tulad ng sunog at polusyon. Ano ang tawag sa mga banta na maaaring dulot ng kalikasan o gawa ng tao na kung hindi maiiwasan ay maaaring magdulot ng pinsala sa buhay, ari-arian at kapaligiran? A, hazard. B, mitigation. Ano yung tawag doon sa mga banta? Hazard. Okay. Doon na lang basahon ko. Kasi kapoy-kapoy na magbasa. Next, sa mga nagdaang taon, iba't ibang bahagi ng bansa
ang nakaranas ng matinding epekto ng bagyo, lindol at iba pang kalamidad. Marami sa mga ito ay nagdulot ng malaking pinsala sa buhay at ari-arian sa konteksto ng disaster management. Ano ang pinakamainam na paraan upang mabawasan ang epekto ng mga natural na sakuna sa mga komunidad? Natural na sakuna, earthquake, volcanic eruption, yung mga natural. Okay. A. Paggawa ng matibay na infrastruktura. B. Aktibong pakikilahok ng komunidad sa early warning. O, alin doon ang dalawa? Alin doon ang makabulig? Pinakamainam na paraan para mabawasan ang epekto ng mga natural na sakuna. Oh, what do you think is the answer? A. Paggawa ng matibay na infrastruktura. Or B. Aktibong pakikilahok ng komunidad sa mga early warning. The correct answer is B. Okay. Upang mabawasan ang epekto ng sakuna. Bisan pa, bakudon mo pa na, kung may volcanic eruption yan, ipatay ka. Ngayon pa lang, yung mga early warning dyan, na dapat kapag matindi na yung let's say, sumabog yung bulkan, matindi na yung mga lava jet, hulaton mo pa ba? Dapat aga pa lang, mag-eksena ka na, depende doon sa i-instruct ng otoridad sa'yo. Okay, next. Ayon kina Abarquez at Sobir, noong 2004, ang CBD-RRM ay proseso kung saan ang mamamayan ay aktibong nakikilahok sa pagtugon sa panganib. Batay sa ideyang ito, ano ang ipinakitang pangunahing layunin ng CBD-RRM? Pangunahing layunin. Ito yung main objective niya. A. Pagbili ng mga gamit tulad ng flashlight at first aid kit. B. Pagpapalakas ng kakayahan ng mamamayan na maging aktibo sa pagtugon sa mga banta ng sakuna. O, alin doon ang tamang sagot? Okay, syempre yung B. Hindi ko na yung binasa yung iba. Kasi wala namang kinalaman yun. Okay, next. Isang binabahang barangay ay nais magpatupad ng CBD-RRM at magkaroon ng maagang babala para sa agarang paglikas. Okay? Alin ang pinakamainam na hakbang para sa epektibong early warning system? Okay. Alin ang pinakamainam na hakbang para sa epektibong early warning system? A. Maghintay ng abiso mula sa National Disaster Agency bago kumilos. B. Umasa sa ulat ng National Weather Agency at huwag nang magsagawa ng lokal na monitoring. C. Magbuo ng lokal na monitoring team na may kasanayan sa simpleng teknolohiya tulad ng rain gauge at flood marker. Oh, alin sa palagay niyo pinakatamang sagot? Taas ang kamay ng A. May nagsasabing A. Sino nagsasabing C? The correct answer is? C. Okay. Next. Siyempre, di ba, pag sasabihin, uy, parang masyadong malakas na ang ulan na, o medyo tumataas na, para mabalaan ka agad kung kailangan na bang lumikas. Pero kung taliti, tapos lumikas ka, uwi naman si mo. Gets? Okay. Next. Sa pagbuo ng mga plano para sa disaster risk reduction, may dalawang pangunahing paraan ng pamamahala. Ang isa ay mula sa mga desisyon ng mga national government agencies. At ang isa naman ay mula sa aktibong partisipasyon ng mga lokal na mamamayan. So ano ang pangunahing pagkakaiba ng top-down at bottom-up approaches sa disaster management? Grabe, growing ko pa ng dire. A. Top-down. Volunteer groups. Bottom-up, pribadong sektor. B. Top-down. Top muna ha. Lokal na komunidad. Bottom-up, international na organisasyon. C. Top-down. Gobyerno mula sa itaas. Bottom-up, partisipasyon ng komunidad. Alam na alam nila, no? Praise the Lord. Okay.
Klaro, di pa ka mo ka-answer. Grabing drawing ko, di? Yes. Okay. Basta si Mama Goodlaw, alam na. May kakulangan sa koordinasyon ng pambansa at lokal na pamahalaan sa mga nakaraang sakuna. Upang maiwasan ito, ipinanukala ngayon ang kombinasyon ng top-down at bottom-up approaches. Meaning to say, pagsamahin yung top-down at bottom-up. Paano mabubuo ang mas epektibong disaster management plan? Okay. A. Ipagkatiwala lahat sa pambansang pamahalaan? Yes or no? No. Sabihin niyo na no, kung ano ha. Next, sundin lamang ang plano ng pambansang pamahalaan? No. Bigyan ng buong kapangyarihan ang lokal na komunidad? No. Sino nagsabing yes? Sino sabing no? Tandaan niyo combination niya. Is it a yes or no? Next, magtulungan ang pambansa at lokal na pamahalaan sa mga pulisiya mula sa taas at input mula sa komunidad. Kasi, mga mapanghusga. The correct answer is? Okay. See? Hindi kasi kulat. Next, sa panahon ng kalamidad, tulad ng baha, kailangan maging maingat at disiplinado sa paggamit ng kuryente upang maiwasan ang disgrasya. Ang daming kakalamatay because of this, right? So anong ahensya ng pamahalaan ang nagmungkahi nito? A. Sabihin niyo kung no or yes ha. Department of Agriculture? No! Department of Energy? Yes! Praise the Lord. Amen. Energy. Siyempre may kinalaman sa kuryente or electric. Next, noong 2013, ang Kabisayaan ay hinagupit ng isang malakas na bagyo na nag-iwan ng malawakang pagkasira ng mga infrastruktura, kumitil ng libo-libong buhay, at pumaralsa ng lokal na pamahalaan. Ano ang pangalan ng bagyong ito? Yolanda. Very good. Yolanda. First time. Okay. So, Yolanda yun ha, 2013. Okay. Wala na choices, na-answer na eh. Next. Ang yapang tumigil ka dyan. Ang Pilipinas ay kabilang sa listahan ng 10 pinaka-apektadong bansa ng kalamidad na dala ng climate change. Anong batas ang nagbigay ng legal na batayan sa mga patakaran, plano at programa upang makahanda sa sakunang dulot ng kalamidad? Ayan ha, alam ko hula nyo lang ni. A. Climate Change Act of 2009. B. Philippine Clean Air Act of 1999. Pili ka mo sa dalawa lang. Oh, siyempre, A. Climate Change Act or tinatawag na Republic Act 9. This is also called Republic Act 9729. Okay. Legal na batayan sa mga patakaran, plano at programa na siyempre may kinalaman sa sakuna na dulot ng kalamidad. Okay, next. Ang Bulkang Taal ay pumutok noong January 12, 2020 na umabot sa Alert Level 4. Naglabas ang bulkan ng steam-laden tephra column na may kasamang volcanic lightning. Ano ang agarang ginawa ng mga tao sa paligid ng bulkan? Oy, ano na niya? Alert level 4 na ha? A. Nagtago sa loob ng bahay. B. Pumila para sa relief goods para hindi maunahan. C. Lumikas sa evacuation center. Okay. Kala ko malago eh. Ayon sa NDRRMC, umabot sa 6,340 ang nasawi. 1,061 ang nawawala. At 89.6 billion ang halaga ng mga nasalantang ari-arian ng Bagyong Yolanda. Bakit karapat-dapat na ituring ang Bagyong Yolanda na isang pambansang kalamidad? Dahil ito ay A.
pinakamalakas na bagyo na naitala sa kasaysayan ng mundo? Yes or no? No. Kasi ang pinakamalakas na naitalang bagyo ay ang Typhoon Tip noong 1979. Okay. B. Nag-iwan ng malaking pinsala at kumitil ng maraming buhay? Okay, yes. Okay. So the answer is? No, yes. No, yes. Continue. Paralisado ang mga lugar sa Metro Manila. This is very tricky. Kaya medyo natagalan akong sumagot dito, class. Meaning to say, pag paralisado, talagang hindi mo mapuslan ang mga lugar sa Metro Manila at karatig na lalawigan dahil sa matinding pagbaha. Actually, it happened when I was there. Yung bagyong Undoy. Okay. Ang mga sumusunod ay mga dahilan kung bakit binabaha ang dati ay hindi naman mga bahaing lugar. Okay. So bakit binabaha daw yung mga dating hindi bahaing lugar? Maliban sa. Okay. So meaning to say, ang hanapin natin yung kakaibang sagot. Una, A, dahil hindi maayos ang drainage system. Ang tanong diri ay maliban sa So, do you think this is the correct answer? No. Nagpang-abot ang matinding ulan at high tide? Yes or no? Hindi ba? Kadalasan, kapag nagpang-abot yung high tide, lalo somewhere in Navotas, Malabon, nagpang-abot yung high tide, tsaka matinding ulan, siyempre bahagi na, automatic. Sa makatuwid, X na siya. Kasi maliban sa ang hinahanap te. Walang habas na pagtatapon ng basura? Yes or no? No, kasi obvious man na. So the correct answer is pananahan sa mababang lugar. Kasi siyempre, kahit wala pa yung mga yon, nandyan ka sa mababang lugar, konting kembot lang ng ulan, natural, babahain ka. Okay? So the correct answer is pananahan sa mababang lugar. Okay. Ang Pilipinas ay patuloy na hinahagupit ng bagyo bawat taon, kaya ang paghahanda ay isang napakahalagang bahagi sa pagsisikap para sa pag-unlad. So bakit hadlang ang kalamidad sa pag-unlad? A. Nalulugmok ang bansa sa siklo ng destruction at reconstruction? Yes or no? Pag sinabing cycle of destruction and reconstruction, ano ibig sabihin ng destruction? Kunyari, naguba ni. Di ba, kunyari, nagkaroon ng kalamidad, naguba ang kalsada. So kapag guba ang kalsada, anong dapat gawin? I-reconstruct. Sa makatuwid, yung paulit-ulit na cycle na yan, waste of money yan. Tama? Okay. So hadlang ba yan sa pag-unlad? Ikalawa, kasi dalawang answer dito Naaangkop ng mga Pilipino ang sarili sa bagong normal na palagi na lang may baha. Parang wala, it's okay. Baha ka lang. Tama, mali? Mali. Ikatlo, nagdudulot ng kagipitan sa patakarang pinansyal dahil kailangan dagdagan ang pondo para sa relief efforts. Tama, mali? So, alin ang tama? Ang una at ang ikatlo or una at ang pangalawa? Una at ikatlo. Okay. Next. Maraming mga kalamidad ang nangyayari sa iba't ibang bahagi ng mundo na maaaring sanhi ng pagkasira ng kalikasan. Ang mahalaga, ito ay ating napaghandaan dahil mas ligtas ang may alam. Tama? Di ba sinasabi ni? So bakit mahalaga ang pagiging disiplinado sa panahon ng kalamidad? Dalawa ang pwedeng answer dire. Number 1, pwedeng number 2, pwedeng 1, 2, or pwedeng 1, 2, 3. Okay? So sa babanggitin ko, so you answer yes kung sa tingin nyo tama, no naman kung sa tingin nyo hindi. So ang tanong dire, bakit mahalaga ang pagiging disiplinado sa panahon ng kalamidad? 1. Maiiwasan ang pagkataranta at malalayo sa peligro. Yes or no? Yes.
mas mabilis na maisakatuparan ang plano sa pamamahala sa kalamidad? Yes or no? Bakit daw mahalaga yung pagiging disiplinado? Dahil mas mabilis na maisakatuparan ang plano at sa pamamahala sa kalamidad? Yes or no? Dahil mas marami ang maisasalba at maiibsan ang pinsala na dulot ng kalamidad? So therefore, anong tamang sagot? 1, 2, 3. Okay, very good. Next. Matagal ng chopper. Anong chopper? Taxi driver. Pwede namang jeepney driver, basta driver. Okay. Matagal ng chopper si Mang Danny. Alam niya na takaw, disgrasya ang daan. Kaya palagi siyang nag-iingat. Subalit, may mga pangyayari talaga na hindi maiiwasan kagaya ng lindol. So ano ang nararapat gawin ni Mang Danny kung naabutan siya ng lindol habang nagdadrive siya sa kalsada? A. Lumahok sa earthquake drill. Lumahok sa earthquake drill. Isagawa ang dock cover and hold. Itabi ang sasakyan sa ligtas na lugar at lumabas. Yes! Kala ko mag-earthquake drill pa eh. Okay, next. Si Aling Lusing ay nakatira malapit sa dalampasigan. Anong dalampasigan? Nag-issue ang pamahalaan ng tsunami warning sa kanila matapos ang malakas na lindol. So ano ang nararapat gawin ni Aling Lusing? A. Mag-panic buying. Kasi baka maubusan siya ng pagkain. Maghintay sa mga rescuer para isalba siya. Lumikas at pumunta sa mas mataas na lugar. Okay. Praise the Lord. Next. Ang National Disaster Risk Reduction and Management Plan ay napapalooban ng 4 na thematic na bahagi. Alin sa sumusunod na sitwasyon ang kakikitaan ng disaster, rehabilitation, at recovery? Okay, yun ang dinapakita. A. Nanunumbalik ang kaayusan at normal na daloy ng pamumuhay ng tao. Or B. Natatasa ang pangunahing pangangailangan, lawak at pinsala na dulot ng kalamidad. What do you think is the best answer? A or B? Hindi ba nakalagay dito disaster, rehabilitation, and recovery? Ito ba yung pagpapanumbalik ng kaayusan at normal na daloy na pamumuhay ng tao? Or ito yung mabalaan natin kung ano yung mga pangangailangan, ano yung gaano kalaki yung pinsala na nawala because of the calamidad? What do you think is the answer? A or B? Taas ang kamay ng A. Taas ang kamay ng B. Okay, and the correct answer is? A. Okay. Ito ay pagpapakita ng pagbangon mula sa kalamidad at pagbalik sa normal. Yun yung ibig sabihin ng rehabilitation and recovery. Okay. Next. Ang resiliency ay ang kapasidad na maghanda, rumisponde at makabangon sa isang kalamidad. Sino sa sumusunod ang nagpakita ng resiliency? Ito medyo mahirap sa class. And it took time for me to realize the correct answer. Okay. Sino ang mas tinutukoy na resilient sa kanila? A. Si Rain na isang masigasig na barangay health worker. B. Si James na handang lumahok sa plano ng barangay at magboluntaryo sa pagtanod. Sino doon? Alin doon sa dalawa? Sino nagsabi ng A? Wala. Sino nagsabi ng B? And the correct answer is A. Si Rain na isang masigasig. Dahil ang pagiging masigasig sa pagtulong ay tanda ng pagiging resilient. Okay. Yung isa, magbo-volunteer pa lang, siya masigasig na siyang tumulong. Okay. Next.
umabot sa 46 kabilog na bangkay. Okay, 46 sa pirasong bangkay ang nahukay sa natabunang mining bunkhouse. Sanhi ng malaking landslide sa Itugon, Benguet noong September of 2018. So sa pangyayaring ito, sapat ba ang ginawang paalala o abiso ng mga otoridad para matiyak ang kaligtasan ng mga taong naninirahan sa landslide-prone na lokasyon? May namatay ang 46 ha? A. Oo, dahil paulit-ulit na nagbibigay ng babala ang otoridad. B. Oo, dahil pinalilikas sila sapagkat landslide-prone ang kinatatayuan ng kanilang barong-barong. C. Hindi, dahil wala namang pakialam ang mga nakakataas sa kanilang sitwasyon. Or D. Hindi, dahil dapat puwersahan ang napinalilikas ang mga tao kung nakikita na sobrang delikado ang lugar. What do you think is correct answer? D. Okay, D. Or else, wala mapantay, di ba? Dapat puwersahan. Kasi yung iba, mananatili sila kasi nga, natatakot silang iwan yung kanilang mga bahay. Itandaan nyo, lahat ng bagay na walang buhay, pwede mo na i-replace. Ito yung buhay mo, wala na. Okay, next. Sa unang yugto ng Community-Based Disaster Risk Reduction and Management or CBDRRM, ang komunidad ay nagsasagawa ng pagtataya sa panganib at kahinaan na maaaring maranasan. Pagtataya, parang mini-measure class. Okay. Na maranasan ng isang lugar. So mula rito, binubuo ang plano upang maiwasan o mabawasan ang epekto ng sakuna bago pa man ito mangyari. So aling yugto ng CBDRRM ang inilalarawan sa pahayag. Okay. Tandaan nyo din, nakalagay diri ha. Maiwasan ang epekto ng sakuna bago pa mangyari. So anong tinutukoy dito? Anong yugto? A. Pagbangon. Pagbangon ba yung maiwasan bago nangyari? Yes or no? Bangon ka agad, wala pa nga nangyari. O A. B. Paghadlang at mitigation. Prevention and mitigation. Yes. Di ba nga may kasabihan? Prevention is better than cure. Di ba? So bago mangyari, na-prevent mo na. Okay. Dahil ito ay tumutukoy sa mga aktibidad na naglalayong maiwasan o mabawasan ang epekto ng sakuna bago pa man ito mangyari. Okay, so hanggang dyan lang muna tayo. We will continue tomorrow. Okay?